Hello everyone, it's Tuesday and you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Fridays with Viva Max only on Harriet. And today we are going to be reviewing uh, what's that? This movie called Paluwagan. But before that, let me just announce a few little adjustments dito sa ating mga review because I will be busy for the next week and even on Friday. So, for adjustments, today will be the review of Paluwagan on this Tuesdays with Viva. And then Wednesday, will be the review of Pilia, which is supposed to be this Friday, I think. Yeah. And then the next review, which will be on September 27, will be advance forward to Saturday. So that is Kiskisan. So within this week, we will have 3 bold reviews from Viva Max. Today, we are reviewing Paluwagan starring Micaela Ras and Shena Yu. Tomorrow will be the review of Pilia starring Jessa Garcia, Ces Garcia, and introducing Danny Yoshida. And then this Friday will be Sky Gonzaga, Apple D, and Rob Ginto in Kiskisan. So yeah, that's our schedule. And yes, this is the Tuesdays with Viva. Yeah, welcome dito sa review ng Paluwagan. Paluwagan is a 1-hour movie starring Micaela Ras and Shena Yu, Chad Solano, and Victor Relosa. Very familiar names. Shena Yu, we met her sa pelikulang Wanted Girlfriend. Si Micaela Ras, we last seen her sa Red Flag. Then Victor Relosa, the last time I've seen Victor was on yung sa kabit, yung pinutol yung kanyang winner. Chad Solano, I forgot when's the last time I saw him. Never care. Yeah. He's stale. And he's probably stale right now. So, what is Paluwagan? First of all, alamin muna natin yung translation ng Paluwagan. So, let's go to our reliable Google Translate. Paluwagan, Google Translate. Paluwagan means ease up. So, yeah, loosen. Yung parang relax. So, it's like a relaxing site. It's a site for R&R, rest and relaxation. And what better way for the wives of the construction workers to relax? Eh, meron silang binabanat na lalaki. So, si Hector ay isang amnesiac na nakilala ni Tatay Echo. And he named Hector after his deceased son. So, dumating sa buhay ni Hector itong si Marites. At si Marites ang nagsuggest kay Hector at kay Tatay Echo na para mabuhay sila, ibugaw itong si Hector sa mga babae. Dito kasi sa gubat, yung mga lalaki, dumadayo pa, pupunta pa sa kabilang town, to the other town para magtrabaho, leaving the girls horny or nagkikrave yung mga babae na magtalik. Namimiss nila yung pagtatalik kasama master nila. At ang solusyon nitong ni Marites ay inegosyo itong si Hector. Which is, ito yung pinaka-plot ng movie. Si Hector ay binugaw ni Marites para sa mga babaeng nagnanasa ng pagtatalik kasi kanilang asawa ay dumadayo pa sa kabilang lupain. Sa kabilang lupa, sa kabilang town, Carl Anthony Towns. Ganun. Yeah. So, we've seen her some montages of Mr. Relosa having sex with different women. At ang nagturo sa kanya mismo itong si Marites, si Shena Yu, who I think gave it her all dito sa pelikula to. When I meant all, talagang gumiling siya, talagang nagpa-sexy, talagang sexy yung mga scenes siya dito, kasama si Victor Relosa. So, we meet Julia here, na asawa ni Itong. Si Chad Solano. Ang problema nito mag-asawa na to,
hindi nasasarapan si Julia kay Itong habang nagtatalik sila kasi maliit daw ang junior nitong si Itong. So by the time na umalis si Itong sa papunta sa kabilang ibayo, na-tempt itong si Julia na sumali dun sa paluwagan ng mga babae para makipagtalik kay Hector. Ang grounds ata para makipagtalik maghuhulugan sila ng pera, tapos pag na complete ang deposito, sa kanila si Hector ng 2 araw at 1 gabi. At dapat isuoli kagad si Hector dito kay Marites. Yung meron ditong hidden rule, pero ito yung plot twist sa pelikula mamaya. So, yun, nagnasa si Julia kay Hector. Ginawa niya, pineasure niya yung kanyang sarili. Meaning, nag-J-word siya, nag-vitamin J siya. Vitamin Julia. At dito napag-decide na gusto niya angkinin si Hector. So, after magtapos ng isang pagtatalik session si Hector sa si Marites, lumapit si Julia. Pumayag naman si Marites na angkinin muna ni Julia si Hector, at dinala ni Julia si Hector sa isang lugar kung saan sila dating nagde-date ng kanyang asawa. Sila ay nagtalik at nagkaroon sila ng feeling sa isa't isa. So tawag pa siya ni Julia na iwanan ang asawa niya para kay Hector at sa kanyang mahabang hotdog. At ayun na po. Pagbalik sa paluwagan ni Marites, nalaman na ng mga asawa dahil nawawala si Julia. Nalaman ng mga asawa na may kalokohan na ginagawa yung kanilang mga asawang babae, at nilaglag naman ni Marites to. May secret rule para si Marites. Binibidyohan ni Hector yung kadat pagtatalik niya sa asawa ng mga construction workers. At dito na stop yung paluwagan ni Marites. Dumating si Julia kasama ang militar, inaresto si Julia, kinulong, at business as usual na lang yung buhay sa Virgin Forest na to, Ang nangyari kasi, bumalik ko alaala ni Hector, nadapa siya, tapos nauntog sa bato, tapos bumalik ko alaala, at lumayo na lang kay Julia. Si Julia, hinanap si Hector, pero di na niya mahanap ulit, bumalik na lang, siguro nagpatulong sa militar, at ayun, inaresto itong si Marites. Yung pelikula nag-end sa pagkakaroon ng paluwagan naman yung mga lalaki. So, yung mga lalaki, hindi na masyado gaano bumabalik sa bayan na yun. Kasi nag-establish na ng paluwagan yung mga lalaki para makipagtalik naman sa babae dun sa pinagtatrabahuan nila. On the same time, yung paluwagan ni Julia ng mga babae, imbes na ma-discontinue, tinuloy. At ang pasimulo dito ay itong si Itong. At si Itong nanlamig na sa kanyang asawang si Julia, ginawa na lang niyang parausan, at si Hector ay namatay. Nabigyay linaw ang identity ni Hector dun sa isang radyo. It was a nice touch. That was a nice touch kasi dinagdag yung lore sa story para may world building tuloy. Si Hector ay isang misyonaryong nawawala ilang buwan nang nakaraan. Tapos, siya yun. At namatay si Hector. Namatay ba o ano? Natagpuan. I think, hindi siya namatay. Pinakita yung eksena na nasa ilog siya na may dugo yung ulo. At bumalik si Hector sa parang sa kinalalagyan niya na walang nangyari, wala siya malala sa nangyari kundi ang identity niya. So bumalik si Hector, nabuhay si Hector, pero hindi niya maalala yung nangyari, yung pinagkagagawa niya sa kagubatan. At yun ang ending nitong paluwagan. Actually, may nagkwento sa akin dito. Parang nagkaroon siya advanced screening, pero hindi ko na binasa. Sakto naman yung ginawa niyang hindi naman ganoon ka spoiler yung binigay sa akin ng kaibigan ko. At na-enjoy ko pa rin naman yung pelikula kahit na konting na-spoil ako kasi hindi ko masyado binasa comment niya. Okay, so let's go to our tier list. Paluwagan, going to give it para doon sa nice touch. Meron siyang world building,
Eh, maganda naman yung execute ng pelikula to. I am going to give Paluwagan a respectable, more fun stuff. It is a fun movie to watch. And, yeah, very entertaining siya. May storya, may world building pa nga. And it's something else. It's parang sinulit yung ano yung term? Sinulit nila yung isang oras na binigay sa kanila with decent storytelling naman. And decent mature scenes. Parang yung favorite ko yung sila ni Sienna yun dun sa dun sa dalawa yun sa kubo sa kasabatuhan. Yun, alternate scenes yun. That's one of my favorite. Yun. Meron pa ang melanin si Sienna yun sa kanyang puday pero ibang usapan na yun. Okay? So bukas, may review tayo ng Pilya. Actually, papanoorin ko na siya ngayon after kong i-record ang review na to. And then, that will be published Wednesday. Then Saturday, yun nga, Kiskisan. And this is your boy, the God Gamer himself, Harriet. Goodbye and good night, bye.